Tuloy ang paghahatid ng business solution. Tuloy ang heart-to-heart conversation. I am Francis Kong, your business partner para sa tuloy-tuloy na success at your service. Doing business today is a whole lot adventurous at marami pong mga changes na nangyayari. It's not just as simple as having a product or a service to sell, and with financing, marami pong mga elemento po yan. As a matter of fact, isa sa mga malaking bagay na pinag-aaralan po sa negosyo ngayon is, do you have the entrepreneurial mindset to be able to capture all these resources and make it work together? And there's got to be a lot of hand-holding. There's got to be a lot of advice giving and advice receiving. And at the same time, ito na po yung panahon ng MSMEs. Bakit po? Technology levels the playing ground. So you can scale up, you can go global, you cannot just be limited where you are as long as you know the ways on how to be able to grow your business by advancing all of these resources and tools and make it work for your business. And now, we're about to take our connections to a whole new level. Kaya naman, let's all welcome Sonja Cali. Excited na ako to learn more about how we can cultivate that entrepreneurial mindset. At kasama kong excited ang ating mga negosyantito at negosyantita. Ma'am, ano po ba ang inyong negosyo at ano sa tingin niyo yung mga solusyon na kailangan ninyong matutunan ngayong araw na to? Hello po. Ako po ay may printing business po. Marami po akong question ngayon. Para next year, level up na po yung aking business. Nako, kapit lang po mga negosyantita at negosyantito dahil ngayon, times 3 ang excitement. Dahil times 3 po ang inspirasyon, wisdom at negosyant tips na mayroon tayong yon because of our guests. Diba, Sir Francis? That's right, Sonja. Joining us today are 3 exceptional experts who continue to empower MSMEs to thrive in the age of technology. Kaya naman, sabay-sabay nating alamin how they're making a big difference for businesses like yours para sa tuloy-tuloy na success. Let's all welcome serial entrepreneur and the co-founder of Mercato Central, RJ Ledesma. And I'm going to introduce to you the co-founder and president of Startup Village, Carlo Calimon. Siyempre naman, man cannot live alone, and the power of women is coming here, and the president of Women's Business Council Philippines, Rosemary Rafael. You've been helping a lot of MSMEs over the years, kaya naman talagang deserve nyo ang masigabong palakpakan dyan, di ba? Yan ang sinasabi ko eh. And now, I'm very curious to know, Rosemary, what initially sparked your interest in supporting MSMEs, and how did this passion lead you to become an integral part of the Women Biz PH? Alam mo yung journey ko with the MSMEs, parang love story yan. I started to become a member of Women Business Council maybe about 1.5 years ago. But my business is logistics. Nasa transportation, logistics business. So with that, we also deal with the MSMEs. But then the passion was not there yet. I was just looking at it as, sige, MSMEs kayo, tutulungan ko kayo dito, but hanggang dun lang. But when I engage with the MSMEs, and when I really got to know the pain points, the challenges of the MSMEs, doon nag-umpisa yung aming love story. Talagang pinanindigan ko na siya. Lumabas na lang, Kayo naman, RJ and Carlo, paano naman nag-evolve ang mga negosyo nyo at organization nyo so that from being entrepreneurs, you now enter into the next phase of becoming enablers of MSMEs? And maybe we can start with you.
So sa mga ibang tao dito ngayon, yung Mercato Central ay nagsimula bilang isang food market, di ba? So yung ginagawa namin dyan, kumukuha kami mga lugar, mga venue to support yung mga small food vendors to grow their businesses. So that's yung start ng negosyo namin bilang entrepreneur. Pero paano kami naging enabler? Kagaya ni Miss Rosemary, nakita po namin na yung mga maliliit na negosyante, sometimes wala sa kanilang mga skill set para lumaki at lumago yung kanilang mga negosyo. Kunyari, sa amin, puro mga pizza, shawarma, mga gaya-gayang negosyo. At maliban pa dyan, iba dyan, wala sila mga financial housekeeping. Kunyari, kumbaga yung pera na ginagamit dyan sa negosyo, ginagamit rin sa pambayad ng mga utang, pambayad ng mga tuition fee, or kunyari po sa mga operations or sales, hindi maayos po, pati sa marketing, hindi sila marunong marketing. So nakita namin, yung trabaho namin ay hindi lang bilang isang food market organizer, kundi isang small food business incubator. Ang ibig sabihin niyan, tinutulungan namin sila na matuto yung mga skill set na kinakailangan nila para lumaki at lumago yung kanilang mga negosyo. Kaya incubator siya, hindi lang siya food market. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Pagdating sa entrepreneurship, hindi po pwede yung puro passion lang. O kaya gusto kong kumita ng pera. Kailangan may skills din. At maganda po yung nag-uumpisa kami sa skills building mo. May nag-handholding, may nag-guide galing sa isang experience na tao katulad mo. And Carlo, ano naman po ang story niyo? So yung kwento ko naman, baliktad. Nagsimula ako bilang enabler. So for the past 18 years, tumutulong na ako talaga ng MSMEs from the very beginning. Pero syempre, we walk the talk, we practice what we preach. So eventually, from mentoring and teaching, nagsimula na ako ng sarili kong negosyo. But mga around 10 years ago, sinuwerte ako that yung isang startup na sinimulan ko, napadala ako sa Silicon Valley. So, nakita ko yung mga magagandang kumpanya na ginagamit natin ngayon, natuto ako sa kanila at na-realize ko na kailangan kong tulungan yung mga next generation na mga innovators at mga digital companies dito sa Pilipinas. So, that's why nasimulan yung Startup Village. Pero saan papasok yung MSME doon? Sabi ko, itong mga startups na to, since may mga digital solutions sila, perfect na kliyente nila at katuwang nila, yung mga MSMEs din natin. So, yung buhay ko parang dahil sa Startup Village, nag-full circle. Yung ginutulong ko dun sa mga MSMEs dati, ngayon, tumutulong na din sa startups. Ngayon, sabay ko na silang tinutulungan. Ang galing. So, sa pamamagitan naman ng tulong nyo, you're able to enable the MSMEs. Now, what is that particular spark that made you decide na, kailangan tulungan ko na ngayon yung mga MSMEs eh. Kasi Francis, nung sa Women's Business Council Philippines, para kaming voice of the women business leaders of Department of Trade. And naniniwala ako na ang collaboration hindi lang pwedeng public or government. Kailangan private collaboration din para magtulungan. Kasi syempre, one is too small a number to be excellent or to be good. So, collaboration talaga ang pinaka-importante. Di ba, Francis? So ngayon, nung nag-gather kami, we talked to the DTI region office. So lahat ng mga MSMEs nila, ginather namin. Tapos gumawa kami ng mga webinars. How do you set up your own website? Pero setting up a website is also expensive. So, paano mo i-consolidate yan? Ano ba yung mga produkto na ginagawa nyo? How can we help you do it? So, sa dami ng dapat gawin, inisip namin, magpo-focus muna kami sa access to market. Pati yung mga nasa probinsya, paano nila mapaparating? And then we came up with trade fairs. Ano naman ang naiisip ng paraan at paano kaya nakakatulong in terms of policy making naman? Actually, yung relationship namin sa Department of Trade, kami ang kinukonsulta nila in each of the categories ng negosyo for women. Recently lang, we signed a memorandum of agreement with DTI for RCEP. Watch out, that's gonna be huge. Yes, RCEP. So, ito yung ating mga tarifa para sa 15 countries and Philippines is included, the 15th country that signed up. And doon, kami ang tatanungin nila for next steps kasi kami yung nasa ground, alam namin kung sino yung mga export ready. So, inaalam namin lahat ng policies in each of the government agencies and then we align and then submit to them na ito yung mga kailangan ng MSMEs. Pag magkatulong talaga, ang bilis ng progress. Sir Francis, actually yan po yung ginagawa din namin. Yung mga programa namin, hindi lang DTI ang kausap namin mga local association, kausap din namin yung mga LGUs all at the same time. Kasi tama po kayo, mas nagiging epektibo yung programa kung lahat ng mga players
aligned in terms of kung ano yung outcomes na gusto nilang mangyari. Oo nga naman. Meron tayong tinatawag na there should be a marriage. Oo. Kaya kung may marriage ang gagawin, tawagin si RJ dahil magaling yan sa lahat ng mga weddings. Tama kayo, Sir Francis. Ako, hosting all wedding, marami yung papel sa buhay. Marami, di ba? Pero importante po, gusto ko balikan rin yung sinabi mo tungkol sa entrepreneurial mindset. Ang ibig sabihin ng entrepreneurial mindset, ikaw yung problem solver. Pag nakita kang mga problema, you're not there to say, nako, may problema. Kasi yung trabaho ng isang entrepreneur hindi siya parang opinion columnist. Your job is not to say whether the situation is good or bad. Your job is to say, what is the business opportunity in good times or bad times? So kunyari po sabi mo sa mga ibang tao, gusto kong mag-migrate sa ibang bansa dahil masama yung traffic situation, masama yung ekonomiya, di ba? Pero that's not entrepreneurial thinking para sa akin. Imagine mo, maraming mga dayuhan who come to the Philippines kasi inisip nila, maraming problema sa Pilipinas. If I go there and I solve the problem, dyan ako kikita ng pera. Exactly. Dyan dapat yung ating mentalidad pagdating sa mga problema. O ngayon naman po, pumunta tayo sa mga programa. Yan po, bilang Mercato Central, di ba? Nakita ko, may mga problema yung ating mga entrepreneur. Pag nagpapatayo ng mga negosyo sa akin, mga food stand, mga 2 or 3 days into the program, or 2 to 3 weeks into the program, sinasabi nila, hindi ako kumikita, walang lumalapit sa negosyo ko, lagi ako lugi. So I realized, it's not so much a problem of them not making money, but them understanding how to do business properly. Correct. Kaya ginawa namin, together with our friends, sa Globe Business, nagpatayo kami ng isang Mercato Academy. At sa academy na yan, ginagawa namin programa dyan to help the mga food MSMEs, yung mga micro, small, medium enterprises, is to learn step by step kung anong kinakailangan nila to improve the business. Yung una-una sa lahat, yung gaya-gaya mentality. Kunyari, milk tea yan, shawarma, pizza, pasta, pare-pareho lahat. So sinasabi namin sa kanila, ano yung unique selling point mo o yung secret sauce? Anong ginagawa mo kakaiba na hindi pwedeng gayahin ng ibang tao? Yan yung dapat mong isipin muna pag ikaw ay nagpapatayo ng isang negosyo. Can you tell a little bit more? Ano yung foundation ng academy na yan? And what are the success stories so far? So, we've literally mentored, with the help of Mercato Academy and Globe Business, literally mentored hundreds of businesses na mag-succeed. Isa sa mga negosyo na dumaan sa amin that I'm very proud of, yung Thai Mango. They went through a mentorship program with us to be able to scale their business. We had the Mercato Scale Up na tinulungan namin na kumuha ng magandang venue. And eventually, after that one, natuto sila. Sometimes they're successful, sometimes they're not. But that's okay. Because that's when they realize that's the entrepreneurial mindset, di ba? It's okay sometimes to do good, sometimes to fail. Then eventually, nag-graduate sila. They put up their own business. Now they have so many stands. They're very popular online. So that's what I want to see. It's not my success. It's the success of the businesses na nag-graduate sa Mercato. At yan ang maganda dito sa Globe Business, di ba? And Carlo, meron ka bang na-create na marketplace platform? And I know you did, di ba? And anong kwento mo naman tungkol doon? Similar dun sa napag-usapan ni RJ, madalas po tayong gumagawa ng programa para tulungan yung mga MSME, mga learning sessions, mga mentorship program. At nagsimula yan nung isang session, nagtuturo ako ng digitization. So, since I work with startups, madalas na ginagamit kong example, yung mga startups natin, dun sa mga lecture natin. No? Funny, pagdating na ng Q&A, yung mga tanong na natatanggap ko, hindi tungkol dun sa lecture ko. Hinahanap nila, sino ba yung kumpanyang ito? Okay ba yan? Paano namin sila makikilala? So doon nagsimula yung idea na, interesado yung mga MSMEs natin na mag-level up, na maging mas digital, pero hindi nila kilala itong mga solutions na ito. Yes. So that's when we started creating Match to put together yung mga MSMEs natin and introduce them to the startups. Pero to augment that, gumawa pa kami ng mas magandang programa called Certified Digital Negosyo. So yung Certified Digital Negosyo, it's a 1 or 2 day na program kung saan pinapakilala namin mga 5 hanggang 10 startups that give their solutions for free so that yung mga MSMEs masubukan. Tama po tayo, marami po tayong tinatawag na seminarista. Yung mga attend ng seminar kasi gusto lang mag-attend pero hindi kino-convert. So ang nangyayari dyan, ang output mo kailangan may mangyari dun sa seminar na inattendan mo. So that's when we started creating more digital MSMEs, ika nga, because of that program.
Paano ba nakakatulong yung digital tools ngayon or technology in terms of carrying out all of these programs that you are doing? Unang-una sa lahat, yung kagandahan ng Globe Business, and that's why we get to work with them a lot sa Mercato, ay may mga digital tools sila para sa mga MSMEs. Kunyari, isa dyan yung Chat Genie. Okay, yung Chat Genie was actually formed in the midst of the pandemic. Kilala ko yan, si Rick DeFalsis yan eh. It's inside Facebook Messenger. So there you can order na on Chat Genie. You can pay on Chat Genie. You can get delivery on Chat Genie. Yan yung kailangan mga maliit na negosyante. Isa rin dyan yung tinatawag na Prosperna. Maganda yung Prosperna because Prosperna yan yung e-commerce marketplace na kailangan ng mga maliit na negosyo. Kasi imagine if you're a small business, ikaw pa yung gagawa ng sariling website, ikaw pa kukuha ng sariling traffic, ikaw pa gagawa ng sariling parang market on the website. You get somebody who already can solve yung pain point para sa inyo, para yung isipin mo na lang, paano ka magnenegosyo? How do you grow the business? And let somebody else worry about helping you set up the marketplace. How do you pronounce that again? Prosperna. Like prosper na. Yeah, Prosperna. galing ah. Para sa inyo naman po. Actually, nakakatulong talaga ang Globe kasi internet ang kailangan ng mga MSMEs. Tapos, payment options. Yes. Nakita ko talaga ang power ng GCash. Kasi nga, pag may mga problema ang isang tao at kailangan niya ng pera right away, yung kamag-anak niya, kaya-kaya magpadala from Manila to Iloilo or anywhere. So, those are the things that are needed by MSMEs. Same po, like what RJ mentioned, yung mga kumpanya like Prosperna and Chat Genie na bahagi ng Globe My Business, right? Sila yung mga pinapakilala namin sa mga MSMEs natin. Suki po sila ng Certified Digital Negosyo program namin. But bukod doon, marami pang digital solutions na magagamit natin, from logistics aggregators to accounting software to even ERP and inventory management and so on. Dapat makita po ng mga MSMEs natin yung benepisyo ng paggamit na ito. Marami tayo nakita mga MSMEs na dati ang bentahan na nila yung kanilang barangay o yung kanilang LGU. Ngayon, nakita namin, nag-export na sa Singapore, nag-export na sa Hong Kong. Yung dating 5,000 na revenue, ngayon 100,000 na, 150,000. Why? Dahil hindi na yung local lang yung market eh. Because of digital solutions, not only nagiging mas epektibo yung pagbebenta nila, mas nagiging efficient pa yung pagbebenta nila. Yes, yes. Right? Yun ang dapat maintindihan ng ating mga MSMEs kasi ang laki ng benepisyo of being more digital. Minsan ang hindi na nila nakikita through the use of digital tools na i-increase natin yung operational efficiency. Umaakit yung margins natin na kumikas. Ang hirap lang minsan sa MSME, ang ayaw nila is, gagastos na naman ako. Magkano ba yan? Ay, ang mahal. Hindi nila nakikita na yung konting ginagastos nila, mas malaki ang naiipon o nagiging savings nila. Yes. Mas malaki ang neto. Sabihin natin yung mga nag-record keep sa accounting. Dati, it takes 5 days just to complete yung pagtatali ng bookkeeping. Ngayon, because of digital solutions, you can do it in half a day. Correct. So, ano ibig sabihin nun? Yung tao na babakante, may iba na siyang mas magandang pwedeng gawin na pwedeng makakontribute sa negosyo natin. Efficiency in operations, di ba? So, ito yung isang question na gusto ko maintindihan coming from you. As tech enablers, how were you able to deal with or have you ever dealt with people who were a bit reluctant? Parang digital. And how do you deal with people like this? Well, ako po, ang ginagawa namin, example-based. Ang napansin po natin sa mga MSMEs po natin, they're looking for success stories. Gusto nila yung may gagayahin sila, parang FOMO. Parang, sila, nag-increase to 100,000 a month yung kanilang benta. Ako, gusto ko din. Pero ang tanong, paano nila nagawa yun? Diyan napapasok yung digital solutions. Yes. Kung kaya't ngayon, kausap din po natin si Globe My Business, we're coming up with a new program that will recognize digital MSME champions. The stories have to be told. Yes, the stories, their success stories have to be told. Their story. And what about on your part? Para sa akin naman, you slowly introduce. Hindi naman kailangan perfect ka agad eh. But piecemeal. Dagdagan mo ng dagdagan. Kunyari nung una, pag may Facebook Messenger na sila, sabihin mo, sige, next step, mag-Chat Genie ka na dyan sa Facebook Messenger mo para makapag-order na yung mga tao. Pag nakikita, kayang-kaya na yan. Sige, dagdagan mo na ng isang
e-commerce website. Pakonte-konte. Nagle-level up siya. Nagle-level up talaga. sila. Oo. Galing. Yung reluctance to digital, bumabalik na naman yung early days ko. Yung transition ng typewriter to Word doc. Ano po yung typewriter? May binabala ko, hindi ko na i-guess to eh. Di ba? RG, umamin ka, naabutan mo rin naman yun. So tama po, they see the stories, they hear the testimonies, at pinakamalaking insight dyan, lumakas ang kita niyan. Oh, tama. And to add to that po, I think malaking bagay po yung hand-holding na nangyayari. Which is yun po yung ginagawa po namin. In the beginning nung journey nila to transform, hindi lang namin pinapakilala yung mga digital solutions as napag-usapan kanina. Correct. Kailangan may konting guidance. Oo. Kasi may takot din eh. Yes, Meaning yes. kasi syempre 'di ba unfamiliar territory yan. Oo. So yung transition medyo nakakatakot for them. So kailangan may hand-holding na mangyari. Kailangan talaga hindi ka dekahon ang pag-iisip mo. Oo. Pinag-usapan natin yung skill set, pinag-usapan natin yun, pero pinaka-importante para sa akin, yung tapang mo, yung risk is medyo talagang nandun in anything that you do. Mhm. But if you don't take Yes. the risk, calculated risk at that, hindi mo malalaman at hindi mo maaabot kung anong kaya mong abutin. Mhm. And you've gone from a wedding host, you've gone from a talent in television, now you are an entrepreneur. Ano yung mindset talaga na importante na dapat maintindihan ng mga entrepreneurs? So, like I said earlier on, kunyari ito yung salamin ko, di ba? If I take off my glasses, malabo kayo lahat, di ba? But when I wear my glasses, things come into focus. It becomes sharper. Ganyan din po bilang isang entrepreneur. It's what you call the entrepreneurial lens, di ba? You see the world through the lens of opportunity. Correct. Pangalawa is, you have to solve other people's problems. Dapat may unique way, may innovative ka nagsosolve ng problem para hindi ka pwedeng gayahin, di ba? I would also like to mention na minsan po yung salitang mindset na abuse eh. Halimbawa, nakakarinig ako ng mga taong nagsasabing, may problema yan. Mindset mo lang yan. Mindset mo lang yan. Eh, hypnosis ang sinasabi mo, hindi mindset. So, tignan natin yung mindset difference, no? Kapag yung taong walang entrepreneurial mindset, sir, may problema. Ano na naman yan? Pero yung negosyante, sir, may problema tayo. Ano yung problema yan? Saan nangyari yan? Paano ba tayo kikita dyan? That mindset alone is totally different. Yes, sir. I agree na yung mindset gano'n, no? Yung having that opportunity-seeking lens. Pero dagdag ko lang, tulad na nabanggit niyo po, Sir Francis, is yung action na kailangan mangyari after you see the opportunity. Kasi madalas, ang nangyayari, nakikita natin yung opportunity, nakakaroon tayo ng magandang idea, pero hindi, tinatago lang natin, wala tayong ginagawa. So, it remains an idea, right? But to add to that, I think na masalo na yung mga MSME na existing na. Mm-mm. Nakakalimutan natin mag-evolve. Correct, Yung kumbaga kasi correct. 'di ba, tayo bilang tao, we are creatures of habit. Kung nakagawian na natin, ayaw natin magbago. Mm-mm. Mas lalo na kapag yung negosyo natin, sabi natin, kumikita naman eh. Okay naman, may pumapasok naman. Oo Why, nga. 'di ba may kasabihan, why fix something when it isn't broken? Pero ang point is, hihintayin mo bang masira bago ka magbago? So you need to Correct, constantly pag-isipan natin na ano ba yung pagbabago, ano ba yung evolution na mangyayari sa negosyo natin. Kasi kung hindi tayo yung magbago, yung kalaban natin ang tatalo sa atin. Mamamatay Exactly. yung negosyo natin. Correct. May kasabihan nga po sa startups, ang kasabihan na yun is pivot or perish, or adapt or perish. So if you don't adapt, maaaring mamatay yung negosyo natin, which is mas nakakatakot. Exactly. As people who would like to enable people, katulad ng tinuturo ko sa karamihan ng mga training programs ko today, sa bilis ng change, you and I, we are forever rookies na. We have to continue learning.